At yun pa, ibabagi ko sa inyo ang aking experience or aming experience sa pag-uwi from probinsya. Simula dito sa aming pag-alis at hanggang sa makarating kami ng probinsya. So, ito na nga yung pinaka-last video namin dito sa Pasay. So, ayan po yung alisan namin. Diyan ako nag-vlog-vlog dati at diyan ako nag-timelapse ng aking mga artwork. So, ayun, alas 4 ng umaga ay nandito na kami sa kalsada at nag-aantay sa aming inarkilang jeep. So, nagpakyaw kami ng jeep dahil napakarami nga namin gamit at hindi kasya sa tricycle or even sa taxi. So, ayan, nakaready na kami at inaantay na lang yung jeep. At dito nga ay nakasakay na kami. So, ayun na nga, medyo mabilis nga yung jeep nito pero mga bandang alas 4 na to at nag-aalala na kami dito ay baka hindi kami umabot. Dahil ang sabi nga doon sa istasyon ng bus, ay terminal ng bus ay alas 5 eksakto ay aalis na yung bus at alas 4 ay nandun na kami. Pero itong biyahe kami alas 4 ng umaga ito. Noong mga oras nga na ito ay nandito na kami sa terminal ng CUL dito sa may Pasay. So yun nga, nag-aantay kami dito sa may bandang labas dahil inaayos pa yung mga bagay at mga pasahero. Abot pa kami ng 1 oras mahigit dahil kami ay naubusan ng ticket or reservation. Pero sa kabuting palad naman ay nakasakay pa rin kami. At kung inyo pong yung mapansin ay nandito kami sa may bandang likuran dahil ito po yung nabakante or bakante. So ayan, talaga namang punong-puno yung bus. Meron nga po akong i-share sa inyo experience nung nagbiyahe din kami, nung mga bata pa kami at binahe namin mula Cavite hanggang dito sa Leyte ay gamit lang yung motor na linagyan ni tatay ng sidecar. So yun, mga bata pa kami noon, 3 at talaga namang binahe namin yun ng 5 days, kung di ako nagkakamali. Unforgettable experience yun dahil ang naalala ko nung sa daan, paggabi, sobrang dilim at talaga nakakatakot. Kasi umihinto kami nun pag magpapahinga si tatay or iiglip siya, kailangan may 2 gising sa amin. So yun. Tapos, pag umaga naman kailangan may matutulog na 2 or 1 para naman sa gabi ay merong gising. Ganun. Sa pagkain naman namin nun ay meron naman kaming baon at syempre bibili din kami ng pagkain pag may nakita kaming kainan. Pinapakain din kami ni tatay, syempre. Tapos sa tubig, yun, bumibili kami ng tubig. Minsan may mga nagbibigay sa amin ng tubig sa mga naistapan namin. Pagdating naman sa pagligo namin, talagang wala kaming ligo na 5 araw dahil tuloy-tuloy yung biyahe namin. Talagang ang goal talaga ay makaka-uwi kami. Ang natatandaan ko pa nga nun ay pag dumadaan kami sa matataas na bahagi ng kalsada ay kailangan kami ay alert. Pag sinabi ni tatay na kuha ng bato kasi actually nung bago pa lang kami magbiyahe or umpisa pa lang ng pagbiyahe namin ay sinabihan na kami na tatay kung anong sabihin niya, kailangan active kami. Kaya talagang ginagawa namin pag sinabi niya talon, talagang kuha ng bato, talagang kailangan aktibo ka talaga. Pero yung pinaka-importante talagang bilhin ni tatay ng biyahe namin ay yung lagi kami magdasal na safe yung biyahe namin. Lagi talagang pray talaga at anong mangyari at huwag kaming kakabahan. Lagi lang magdasal. Kaya naman nung nahuli kami banda dyan sa may Quezon, talagang todo yung dasal namin kasi sinabi sa amin ni tatay pag nahuli tayo, ganito yung mangyayari. So, yun talagang iniiwasan namin. Nung nangyari yun ay talagang grabing iyak namin, lalo ko, kaming 3.
iyak na iyak kami kasi natakot kami na baka makulong si tatay or mawalan kami ng sasakyan. So yung grabe talaga yung dasal namin nun. Ito ka na yung original, pakita ko sa'yo. Anong type C ba yun? Android eh? Android. Very Android. Nakakalong lang ako. 150 lang yung baka. Sabihin mo. Mga alaon na nga ito ng madaling araw nung nakasakay kami ng ferry boat. At pagka akit nga namin, ipinakain ko na sila dahil nagbabala akong lumipat kami sa taas dahil dito napakainit talaga at kulob yung ano. May aircon siya pero kulob kaya ito, ang lola niya ay haggard na haggard niya. Actually wala talaga akong tulog sa buong biyahe dahil binabantayan ko yung mga bata dahil baka magsuka. At talagang nahihilig din yung isa. So bantay talaga ako sa mga bata. At thankful nga ako dahil hindi sila nagtakbo-takbo. Talagang nag-iisip siguro sila sa biyahe. So, naging cooperate naman sila sa akin. Shoutout nga po kay Kuya na naka-long sleeve. So, ayun po yung sa amin sa vlog. Walang pagpaalala na ba ako mabasa yung TV namin sa daanan kapag taga-dagami din po siya. So, yun. Basta una lang kami bumabasa ka na. Shoutout po Kuya. Salamat. So, yun. Balik nga po tayo dun sa kwento ay yun nga po, meron naman kami mga souvenir or remembrance na picture. May mga kuha kami sa bawat dinadaanan namin, sa mga magandang views. Kaso nga lang hindi na-treasure dahil nagdaan ng mga nakalipas na bagyo ay nabasa rin or nasira. At dito nga ay nasa Samar na kami banda. So, binabaybay namin ang kabaan ng Samar. So, makita nyo pa alug-alug yung bus. Dahil pa zigzag nga yung mga dinadaanan. At ito na yung pinaka-end ng Samar, papuntang Leyte. So, ito na babaybay na namin ang San Juanico Bridge na nagdudugtong sa Samar at Leyte.
puti. Tapos ano pa? Ay, wala pala octopus. Wala palang isda. Bamabahay lang yun. Minion! Mahuhulog dyan ang cellphone mo, ma. Ikot-ikot dyan. Takot na dyan. Wala na ako sa cellphone, basag na. Kahit isda. Hindi yan, nakajoke lang ako. May harang yan. Wala, uplift. Hindi na dinakot niya na uplift eh. Ay, no, nalubong ang barko. Kanina. Barko? Nalubong barko ang kita dyan eh. Nalubong barko. Nalubong barko. At kami nga yung sinundo ni tatay. So, ayun, nakasakay na kami. Napakainit nga niyan. Sobrang init, maalinsangan yung kasaya, paligid. Magsisimula na tayo umakyat dito pala. So, yan, puro, ano yan, tanim. At nakarating ka nga kami, yan ang kagandahan dito sa probinsya. Pagising mo, ang bubungad sa'yo ay mga halaman, mga green color green, ang kapaligiran. So, ayun. Hanggang dito na lang ang aking experience. Maraming salamat sa inyong panonood at sana patuloy niyo pong supportahan ang aking vlog experience. Thank you for watching. Dito na lang. So, ayan.